Napakasikip ng hawak ni Luz sa basahan habang sinisipilyo ang duming hindi naman talaga nakikita sa marmol na sahig ng sala. Mas lumulutang ang ingay ng boses ni Clarice mula sa telepono, matinis at puno ng pagmamataas, tumatalbog sa matataas na kisame ng malaking mansyon ng mga Vergara. Dapat maintindihan niya, Carlos, na hindi pwedeng magkamali ang ganitong klaseng transaksyon. Ani Clarice, ang tinig ay parang yelo, matigas at walang emosyon. Pagkatapos ng kasal, wala na siyang magagawa. Hindi natin hahayaang may makagulo. Biglang nanlamig ang kamay ni Luz, parang may pumilipit sa kanyang bituka. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng kakaibang usapan mula kay Ma'am Clarice, ang halos asawa ni Sir Ramon. Laging may bahid ng pagbabanta o pagiging mapanlin lang ang kanyang tinig kapag wala si Sir Ramon. Pero ngayon, mas matindi ang narinig niya. Walang magagawa. Hindi natin hahayaang may makagulo. Nagpatuloy si Clarice. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng papeles. Ang mga lupa sa Batangas, ang shares sa company. Kailangan walang bahid. Napayuko si Luz. Bakit ganoon? Ang perpektong ginang Clarice, ang babaeng napakaganda at kasing ganda ng pinakasikat na aktres. Ang babaeng pinili ng pamilya Vergara para kay Sir Ramon ay tila may itinatagong kadiliman sa likod ng kanyang ngiti. Siya, si Luz, isang simpleng katulong mula Bicol, ay hindi dapat makialam. Malaki ang utang na loob niya sa mga Vergara. Sila ang sumalo sa kanya at sa kanyang pamilya noong sinalanta ng bagyo ang kanilang probinsya. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanila. Ayaw niyang mawala. Pero ang tinig ni Clarice, itinaas ni Luz ang kanyang tingin at sumulyap sa malaking hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid-aklatan. Madalas doon si Sir Ramon. Ilang linggo na lang at ikakasal na sila ni Ma'am Clarice, pero tila laging may ulap sa mga mata ni Sir Ramon. Mayaman, gwapo, matagumpay, pero parang laging malungkot. Nagtuloy si Luz sa paglilinis. Ang sala ay napakapayapa sa labas, puno ng mga mamahaling antigong kasangkapan, mga painting na akala mo ay nabubuhay. Ang chandelier sa gitna ay kumikinang na parang libu-libong bituin. Perpekto ang lahat, pero sa loob, alam ni Luz na merong nabubulok. Sa isang sulok ng sala, malapit sa malaking bintana na tinatanaw ang luntiang hardin, naroon ang isang mesa na puno ng mga babasahin. May mga business magazine, coffee table books tungkol sa art, at iba pang mamahaling libro. Inayos ni Luz ang mga ito. Pinunasan ng alikabok. Maya-maya, narinig niya ang tawanan ni na Clarice at ng kanyang mga kaibigan, pabalik mula sa hardin. "Oh, Luz, nandyan ka pa pala." Ani Clarice, ang boses ay mas matamis na ngayon. Tila walang bakas ng matigas na tinig na narinig kanina. Ngumiti siya, isang ngiting perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Siguraduhin mong malinis na malinis ang lahat bago kami umakyat. May meeting pa kami." "Opo, Ma'am Clarice," sagot ni Luz. Mabilis na yumuko. Hindi siya tumitingin ng direkta sa mga mata ni Clarice. Hindi niya kaya. Nagpatuloy ang paglilinis ni Luz. Ang mga boses ni na Clarice at ng kanyang mga kaibigan ay tila nagiging malayo habang paakyat sila sa hagdan. Nang matiyak na wala na sila, napalingon si Luz sa silid-aklatan. Nakabukas ang pinto. Mahina ang ilaw sa loob. Tila may kumukurot sa kanyang dibdib. Bakit pakiramdam niya? Kailangan niyang tingnan si Sir Ramon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa silid-aklatan. Sumilip siya sa loob. Nakaupo si Sir Ramon sa kanyang malaking armchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang profile ay matalim, ngunit mayroong lungkot sa kanyang mga mata na tila malalim na balon. Hindi siya nagbabasa, hindi siya nagtatrabaho. Nakatitig lang siya sa kawalan, malayo ang iniisip. Napaka-perpekto ng mundo ni Sir Ramon sa labas. Pero bakit ganoon ang kanyang mga mata? Hindi ba't dapat ay masaya siya? Ikakasal na siya sa isang napakagandang babae.
May napakalaking negosyo. May pamilyang nagmamahal. Pero ang lungkot sa kanyang mga mata ay parang isang lihim na sakit na pilit niyang itinatago. Naramdaman ni Luz ang bahagyang kirot sa kanyang puso. Kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng pagnanais na makialam sa buhay ng kanyang mga amo. Sapat nang nagtatrabaho siya ng tapat. Ngunit para kay Sir Ramon, lalo na ngayon na parang may itinatago si Ma'am Clarice, nag-aalala si Luz. Kinabukasan, araw ng paglilinis ni Luz sa master bedroom ni na Clarice at Ramon. Malaki ang kwarto, puno ng mga gamit na hindi niya maintindihan ang halaga. May mga designer bags, mamahaling alahas, at mga bote ng pabango na siguradong kasing mahal ng isang buong buwan niyang sahod. Habang inaayos niya ang makeup table ni Clarice, nakita niya ang isang makapal na tumpok ng mga magazine na nakalagay sa ibabaw ng drawer. Kinuha niya ito para punasan ang ilalim. Sa ilalim ng huling magazine, may nakita siyang isang maliit na notebook. Kulay itim. Simple lang, walang palamuti. Pero may kakaiba rito. Hindi ito mukhang diary. Mukhang pang-opisina. Hindi dapat ito nakatago sa ilalim ng mga fashion magazine. Nag-alinlangan si Luz. Hindi dapat niya pakialaman ang gamit ng kanyang amo. Pero ang salita ni Clarice kahapon, walang makagulo. At ang kakaibang pakiramdam niya sa mga mata ni Sir Ramon ay nagtulak sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang notebook. Masarap sa pakiramdam ang bigat nito sa kanyang kamay. Binuksan niya. Puno ng sulat ng kamay. Mga numero, mga pangalan, at mga petsa. Bago pa niya lubusang mabasa ang nilalaman, biglang bumukas ang pinto. Luz! Napatalon si Luz sa gulat. Agad niyang binitiwan ng notebook at bumalik sa pagpupunas ng mesa, kunwari walang nangyari. Nakatingin sa kanya si Clarice. Ang mga mata ay matalim. Parang may laser na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang nangiti ni Clarice ay nawala. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay napalitan ng isang malamig na kaba na nagpaalala kay Luz sa narinig niya kahapon. Ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ni Clarice. Ang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay mas matindi pa sa sigaw. Naglilinis po, ma'am. Nauutal na sagot ni Luz, habang pilit na iniiwasan ang matalim na titig ni Clarice. Ang notebook ay nanatiling nakahiga sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya ito muling mahawakan. Lumapit si Clarice, dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng mga martilyo sa puso ni Luz. Kinuha ni Clarice ang notebook. Ang kanyang daliri ay mariing dumampi sa takip. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang titig ay nagsasabi ng libu-libong babala. Pakiramdam ni Luz, lumalamig ang kanyang dugo. Nakita ba ni Clarice na binuksan niya ang notebook? Alam ba ni Clarice ang kanyang naiisip? Ang nakita niya, ano ba talaga ang nakita niya? Isang kaba ang bumalot sa kanya. Mas mabigat kaysa sa bigat ng utang na loob na kanyang pinapasan. Naiwan si Luz na nakatayo sa master bedroom, nanlalambot ang mga tuhod habang paalis si Clarice na may malamig na ngiti sa lab. Ang notebook ay mahigpit na hawak ni Clarice, parang isang ahas na umiikot sa kanyang tiyan ng kaba. Nakita ba siya ni Clarice? Napansin ba nito ang kanyang pag-uusisa? Pagkatapos ng insidente, naging mas maingat si Luz. Abala siya sa kanyang mga gawain, pero ang isip niya ay laging nasa notebook. Ano kaya ang nakasulat doon? Bakit ganoon ang reaksyon ni Clarice? Ang mga tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip gabi-gabi. Pinipigilan siyang makatulog ng mahimbing. Ilang araw ang lumipas. Naging abala si Clarice sa paghahanda para sa kasal. Madalas siyang wala sa bahay, abala sa bridal fittings at iba pang social engagements. Ito ang pagkakataon ni Luz. Isang hapon, habang naglilinis ng opisina ni Sir Ramon, nakatabi lang ng silid-aklatan, narinig ni Luz na paalis na si Clarice. Narinig niya ang tunog ng sasakyan na lumabas ng gate. Malalim siyang huminga. Eto na. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa master bedroom.
Nakabukas ang closet ni Clarice. Nakita ni Luz ang black notebook na nakapatong sa ibabaw ng isang tumpok ng mga panyo, tila sadyang itinago. Ang puso niya ay kumalabog. May mali. Kinuha niya ang notebook. Mabilis ang kanyang mga kilos. Sa oras na ito, mas may lakas na siya ng loob. Binuksan niya ito sa pahina kung saan siya nagulantang dati. Napakadaming numero, mga petsa pangalan, at mga balangkas ng mga transaksyon. Carlos ay paulit-ulit na nababanggit, kasama ang Vergara Holdings at prenuptial agreement. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang pahina na may nakasulat na Phase 1, Secure Assets. Phase 2, Annulment Acquisition of Majority Shares Post-Wedding. Phase 3, Dispose of Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Dispose of Ramon? Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim, mas masama. Ang kasal ay isa lang palang malaking palabas. Plano ni Clarice na ubusin ang lahat ng ari-arian ni Sir Ramon at itapon siya. Biglang narinig ni Luz ang isang tinig mula sa hardin. Boses ni Clarice! Bumalik na ba siya? Nataranta si Luz. Mabilis niyang isinara ang notebook at ibinalik sa dating pwesto. Tinitiyak na walang bakas na nahawakan niya ito. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at bumalik sa opisina ni Sir Ramon. Mula sa opisina, malinaw na naririnig ni Luz ang usapan ni Clarice sa telepono. Oo, Carlos, sigurado na ang kasal. Napakabulag niya. Sabi ni Clarice, ang tinig ay puno ng paghamak. Akala niya, mahal ko siya. Ang totoo, mas mahal ko ang pera niya, ang kanyang kumpanya, at ang lahat ng pwede niyang ibigay. Parang may pumunit sa puso ni Luz. Hindi siya makagalaw. Ang lamig ng tinig ni Clarice ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Kailangan nating tiyakin na walang matitira sa kanya. Lahat ay mapupunta sa atin. Patuloy ni Clarice. Ang papeles para sa offshore accounts, ready na? At yung para sa Batangas properties, ayoko ng anumang problema. Naramdaman ni Luz ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang sinasabi ni Clarice ay napakalaking pagtataksil. Paano niya magagawa yon kay Sir Ramon, na tila napakabait sa lahat ng tao sa kanilang bahay? Napakatahimik ng opisina ni Sir Ramon. Puno ito ng mga libro, mga dokumento, at ang amoy ng lumang papel. Nagpatuloy si Luz sa paglilinis, pero ang isip niya ay nagmamadali. Kailangan niyang maging sigurado. Kailangan niyang makakita ng matibay na ebidensya. Habang inaayos niya ang mga papeles sa lamesa ni Sir Ramon, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Financial Reports Q3. Binuksan niya ito. Mayroong detalyadong breakdown ng mga assets ng kumpanya, mga investment at mga ari-arian. Kinuha niya ang kanyang cellphone, lihim na kinuhanan ng litrato ang ilang pahina. Pagkatapos, lihim din niyang kinuha ang maliit na black notebook ni Clarice na ngayon ay nasa kanyang bag. Sa restroom, ipinagtabi niya ang litrato mula sa financial report at ang mga pahina sa notebook. Ang mga petsa ay magkatulad, pero ang mga numero ay hindi. Ang mga pondo na nakasaad sa report ay mas mababa kaysa sa mga plano na nasa notebook ni Clarice. Mayroong mga transaksyon na hindi nakalista sa opisyal na report ni Sir Ramon, ngunit detalyadong nakasulat sa notebook. Mga lihim na paglilipat ng pera, pagtatago ng assets at mga dummy corporation. Napakalinaw ng ebidensya. Ang kasal na ito ay isa lamang palamuti. Ang totoo, isang malaking pandaraya ang balak gawin ni Clarice. At kasama si Carlos, ang financial manager ng kumpanya. Napakunot ang noo ni Luz. Hindi niya ito kayang ipagsawalang bahala. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isang simpleng katulong laban sa isang mayaman at maimpluwensyang babae? Maaari siyang ang mawalan ng trabaho, ng reputasyon at wala siyang pupuntahan. Ang pamilya niya sa Bicol ay umaasa sa kanya. Pero paano niya hahayaang maloko si Sir Ramon? Ang tao na nagbigay ng pagkakataon sa kanya, ang tao na palaging may pait sa mga mata, na ngayon ay mas lalo pang madilim.
Naglakad si Luz sa hallway, papunta sa labas, para itapon ang basura. Habang naglalakad sa hardin, may napansin siya sa gilid ng malaking lumang aparador ng gamit sa hardin. Isang maliit na pinto. Hindi ito ginagamit, ngunit sa likod ng pinto, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo at basang kahoy, may nakita siyang isang selyadong envelope. Kakaiba ang envelope. Makapal. Tila may lamang mahahalagang papeles. Wala itong pangalan. Nag-alinlangan si Luz, pero isang malakas na hila ang nagtulak sa kanya. Kinuha niya ang envelope. Ang bigat nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Binuksan niya. Mga litrato, mga bank statement, at isang kopya ng birth certificate. Hindi kay Clarice, hindi kay Sir Ramon. Nakasulat doon ang pangalan ng isang babae at isang address sa probinsya. At ang pangalan ni Carlos bilang ama ng bata? Hindi pa niya lubusang nauunawaan ang lahat ng nakita niya nang marinig niya ang isang boses sa likod niya. Luz, ano ang hawak mo dyan? Nagulantang si Luz. Ang envelope ay halos mahulog sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Mang Ramos, ang matanda at tapat na driver ni Sir Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa envelope at may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nataranta si Luz. Halos malaglag ang envelope mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumapit si Mang Ramos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mang Ramos! Nauutal na sabi ni Luz. Kinuha ni Mang Ramos ang envelope mula kay Luz. Bumuntong hininga siya ng malalim habang tinitingnan ang laman. Kaya pala, may nakakita na rin sa wakas. Ano po ito, Mang Ramos? Tanong ni Luz. Ang boses ay mahina. Parang bulong. Nag-aalangan si Mang Ramos. Tiningnan niya ang paligid. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Lihim yan, Luz. Napakalalim na lihim. Umupo si Mang Ramos sa isang lumang bangko sa tabi ng hardin. Hinila niya si Luz para umupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may bahid ng pagsisisi. Dati, nakita ko rin ang mga ganitong klaseng papeles. Simula ni Mang Ramos, ang tinig ay halos pabulong. Mga financial documents na tila nililin lang si Sir Ramon. Pero iba ang nag-utos sa akin na itago yan. Sino po? Tanong ni Luz, puno ng pag-asa na may kakampi siya. Si Ma'am Clarice, sabi ni Mang Ramos, halos walang boses. Inutusan niya akong sunugin ang lahat, pero mayroon akong itinago. Hindi ko kayang gawin sa bata. Itinuro niya ang birth certificate sa envelope. Iyan ang anak ni Carlos, ang financial manager. Sa ibang babae, isang kasamahan natin dito sa bahay noon. Pilit nilang itinago para hindi mabunyag ang relasyon ni Carlos kay Clarice at ang mga ginagawa nila. Nagulat si Luz. Kaya pala, maraming bagay ang luminaw sa kanyang isip. Ang relasyon ni na Clarice at Carlos ay hindi lang tungkol sa negosyo. May pinaglalalim na personal na pagtataksil. Pinayuhan ko na rin ang nanay ng bata na lumayo na lang. Binigyan ko sila ng kaunting pera para makapagsimula sila ng bagong buhay sa probinsya, patuloy ni Mang Ramos. Pero hindi ko lubos akalain na aabot sa ganito ang lahat. Ang kasal na ito, hindi ito totoo, Luz. Isa itong malaking drama para makuha nila ang lahat. Naramdaman ni Luz ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napakalaki ng kalaban nila. Napaka-impluwensya ni Clarice. Mang Ramos, kailangan po nating sabihin kay Sir Ramon. Mariing sabi ni Luz, kahit nanginginig ang kanyang boses. Umiling si Mang Ramos, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi, Luz, delikado. Si Clarice, wala siyang kinatatakutan. May mga tao siyang kayang bilhin. Maari kang mawalan ng trabaho, ng pamilya. Walang maniniwala sa atin. Isang katulong at isang driver laban sa isang Vergara. Pero paano si Sir Ramon? Tanong ni Luz, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Maloloko lang siya. Wala tayong magagawa, Luz. Bulong ni Mang Ramos, ang kanyang mga mata
ay nakatingin sa malayo. Mas mabuting manahimik na lang. Ang importante ay buhay tayo. May trabaho. Hindi tayo pwedeng makialam sa mga mayayaman. Ang mga salita ni Mang Ramos ay tumagos sa puso ni Luz. Natakot siya. Talagang natakot. Tama si Mang Ramos. Ano nga ba ang laban nila? Sino sila? Wala lang. Pero naalala ni Luz ang isang araw habang nasa grocery sila ni Clarice. Isang matandang babae, isang vendor ng sampagita ang lumapit sa kanila. Ma'am, bili na po kayo ng sampagita. Pang-alay lang sa mga santo. Umalis ka nga dyan, matanda. Matinis na sabi ni Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Amoy basura ka. Hindi ka dapat lumalapit sa mga taong karespe-respeto. Hindi ka nabibilang dito. Narinig ni Luz ang bawat salita. Nakita niya ang pagliit ng matandang vendor. Ang sakit ng mga salita ni Clarice ay tila dumapo sa kanya. Ang mga taong tulad niya, ang mga taong mahirap, ay tinuturing na basura ni Clarice. Hindi. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang hayaang maloko si Sir Ramon. Hindi niya kayang hayaang manalo ang isang taong may ganitong kadilim na puso. Mas gugustuhin pa niyang mawalan ng lahat kaysa mabuhay ng may bigat ng konsensya. Mang Ramos, hindi ko po kaya. Sabi ni Luz, ang boses ay mas matatag na ngayon. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga labi. Kailangan nating sabihin kay Sir Ramon, malaki ang utang na loob ko sa kanya at sa pamilya niya. Hindi ko kayang panoorin siyang masira. Bumuntong hininga si Mang Ramos. Tiningnan niya si Luz at nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Kung ganoon, Luz, mag-ingat ka. Laging mag-ingat. Binigay ni Mang Ramos kay Luz ang envelope na mayroon pa ring mga papeles tungkol sa anak ni Carlos. Ito, dagdag ebidensya ito. Pero hindi ito sapat para pabagsakin si Clarice. Napakatalino niya. Kinabukasan, araw ng kasal. Ang Tagaytay Resort ay pinalamutian ng napakagara. Ang lahat ng mga bisita ay nakasuot ng pinakamaganda nilang damit. Lahat ay masaya. Lahat ay nagkukunwari. Nakasuot ng puting uniforme si Luz, abala sa pag-aayos ng mga upuan sa reception area. Ang puso niya ay kumalabog. Hawak niya ang isang maliit na pouch sa kanyang bulsa na may lamang USB drive at ilang kopya ng mga dokumento na nagpapatunay sa mga ginagawa ni Clarice. Ang mga yon ay galing sa black notebook at sa mga nakunan niyang litrato mula sa financial reports. Naglakas loob siyang kumuha ng mas maraming ebidensya habang wala si Clarice. Ang tunog ng wedding march ay nagsimula. Naglakad si Clarice, nakasuot ng isang napakagandang wedding gown. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng paghanga. Ngunit para kay Luz, ang nangiti na yon ay isang maskara na nagtatago ng isang demonyo. Nakita ni Luz si Sir Ramon na nakatayo sa altar, naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lungkot ay hindi pa rin nawawala. Ito na. Ang oras na. Dahan-dahan, naglakad si Luz palapit sa simbahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. Bawat hakbang ay isang laban sa kanyang takot. Pero ang imahe ng matandang vendor at ang lungkot sa mga mata ni Sir Ramon ay nagtulak sa kanya. Tumayo sila sa gitna ng simbahan kung saan halos tapos na ang seremonya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang lahat ay tahimik. Para po. Halos pasigaw na, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Huwag po munang ituloy ang kasal na ito. Nagsimula ang bulungan. Ang gulat ay kumalat sa buong simbahan. Si Clarice ay napatingin kay Luz. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, pero may bahid ng takot. Si Sir Ramon ay sadyang nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kanya. Lumapit si Clarice kay Luz. Ang kanyang nanangiti ay nawala na, napalitan ng isang mapanganib na galit.
Anong kabalbalan ito, Luz? Umalis ka rito. Hindi po, ma'am. Maring sabi ni Luz. Inilabas niya ang USB at ang mga dokumento. Mayroon po akong mga ebidensya. Hindi po totoo ang kasal na ito. Niloloko lang po kayo ni Ma'am Clarice, Sir Ramon. Ang kanyang mga salita ay tila bomba na sumabog sa loob ng simbahan. Ang lahat ay nagulat. Si Clarice ay nanigas at ang kanyang mukha ay nagdilim at siyang nakatanaw si Ramon sa dulo ng aisle. Ang dibdib ay tila may mabigat na nakadagan. Naroon si Clarice, nakadamit pang kasal, naglalakad ng marahan. Ang nangiti sa kanyang labi ay walang bahid ng anumang alinlangan. Ang lahat ay nakangiti. Nagsisipagpalakpakan. Naririnig niya ang bulungan ng paghanga mula sa kanyang mga bisita. Ito dapat ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ang kasal na pinangarap ng kanyang ina, ang pinili para sa kanya. Ang kasal na magpapatatag sa kanyang kumpanya at pangalan sa lipunan. Ngunit bakit may malamig na pakiramdam sa kanyang puso? Bakit tila malayo siya sa lahat ng ito? Ilang linggo na niyang nararamdaman ang ganitong kakaibang lungkot. Isang butas sa kanyang kaluluwa na hindi kayang punan ng anumang kayamanan o karangyaan. Ilang metro na lang si Clarice mula sa kanya. Ang mga mata ni Clarice ay tila kumikinang sa ilalim ng belo. Ngunit para kay Ramon, ang kinang na iyon ay tila blanko, walang kaluluwa. Ikaw, Ramon Vergara, tinatanggap mo ba si Clarice Monteverde bilang iyong kabiyak upang makasama habang buhay? Nagsimula na ang pari sa kanyang mga tanong. Akala ni Ramon, kaya niyang sabihin ang oo ng buo sa kanyang puso. Ngunit may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Bigla, isang tinig ang pumutol sa solemnidad ng seremonya. Isang boses na nanginginig, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Para po. Nagsimula ang bulungan. Napalingon si Ramon. Sa gitna ng aisle, malapit sa harap, nakatayo si Luz. Ang kanyang uniforme ay tila napakapangit sa gitna ng mga mamahaling kasuotan. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nagulat si Ramon. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya sumisigaw? Huwag po munang ituloy ang kasal na ito. Ulit ni Luz. Mas malakas na ngayon. Nagumpisa ang kaguluhan. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay naiininis. Anong kabalbalan ito, Luz? Umalis ka rito. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay matinis. Ang nangiti sa kanyang labi ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang ahas na nagbabanta. Hindi po, ma'am. Maring sabi ni Luz. Kinuha niya ang isang USB drive at ilang makapal na dokumento mula sa kanyang bulsa. Mayroon po akong mga ebidensya. Hindi po totoo ang kasal na ito. Niloloko lang po kayo ni Ma'am Clarice, Sir Ramon. Parang may humampas sa ulo ni Ramon. Luz? Niloloko? Hindi siya makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit si Luz sa kanya. Ang mga mata nito ay nanunubig. Iniabot niya ang USB at ang mga dokumento. Kinuha ni Ramon ang mga ito, ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Naglakas loob siyang basahin ang unang pahina. Mga numero, mga transaksyon, at ang mga salitang Phase 1, Secure Assets. Phase 2, Annulment Acquisition of Majority Shares Post-Wedding. Phase 3, Dispose of Ramon. Parang gumuho ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito posible. Hindi ito totoo. Mga kasinungalingan yan, Ramon. Huwag kang maniwala sa kanya. Iniinggit lang siya. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Isang hamak na katulong. Ano ang alam niya? Ginagawa niya lang yan para sirain tayo. Hindi po, Sir Ramon. Depensa ni Luz. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. May mga ebidensya po ako at may saksi po. Bigla, isang matandang lalaki ang humakbang
papalapit sa altar. Si Mang Ramos, ang kanilang driver. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Totoo ang sinasabi ni Luz, si Ramon, sabi ni Mang Ramos. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Pinagbantaan ako ni Clarice dati para sunugin ang ilang papeles, pero hindi ko po nagawa. May itinago po ako. Inilabas ni Mang Ramos ang isang selyadong envelope. Inabot niya ito kay Ramon. Naglalaman ito ng mga litrato ni na Clarice at Carlos na magkasama, mas malapit pa sa simpleng trabaho. Mayroon din doon na birth certificate ng anak ni Carlos sa ibang babae. Ang lahat ng ito ay patunay ng isang lihim na relasyon at mas malalim na pandaraya. Nahulog ang mga papeles mula sa kamay ni Ramon. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang ina na nakaupo sa harap ay halos mawalan ng malay. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapamilya, lahat sila ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkabigla at awa. Clarice, ang perpektong babae, ang pinili ng kanyang pamilya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, kahit na may bahid ng lungkot sa kanyang puso. Isang malaking kasinungalingan pala ang lahat, isang malaking palaba. Sinungaling kayong lahat, sigaw ni Clarice. Ang kanyang tinig ay naging halos isang hiyaw. Isang malaking intriga yan. Wala kayong alam. Ngunit ang ebidensya ay napakalakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga litrato ni na Clarice at Carlos. Ang pagtataksil ay sumakit ng husto. Mas masakit pa sa sugat. Hindi lang pera ang ninakaw, kundi ang kanyang tiwala. Ang kanyang karangalan. Ang kanyang pagkatao. Nag-init ang ulo ni Ramon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tiningnan niya si Clarice. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkasuklam. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Clarice. Hindi ito ngiti ng pagkatalo. Ito ay ngiti ng isang ahas na handang lumaban. Kinuha ni Clarice ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Ramon. Tila may ibang plano pa siya. Kaya pala, Plan B. Bulong ni Clarice sa telepono. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Oras na para kumilos. Ang mga salita ni Clarice sa telepono ay tumagos sa kalamnan ni Ramon, nagdulot ng lamig na mas matindi pa sa lamig ng hangin sa Tagaytay. Plan B. Oras na para kumilos. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba sapat ang kanyang pandaraya? Mayroon pa ba siyang bala? Bago pa man makapagsalita si Ramon, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng altar. Pumasok ang isang matipunong lalaki na may dalang briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinundan siya ng dalawa pang lalaki na may matalim na tingin. Attorney Santos, bati ni Clarice, ang kanyang nangiti ay perpekto na muli. Tila walang nangyaring kaguluhan. Salamat, at mabilis kang nakarating. Lumapit si Attorney Santos sa altar. Ikinagagalak kong tulungan ka, Miss Monteverde. Mayroon tayong krisis dito. Crisis? Si Clarice ang nagdulot ng krisis. Mga kasinungalingan ang mga paratang na ito, deklara ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila puno ng kalungkutan. Tila siya ang biktima. Si Luz Viminda at si Mang Ramos ay may matagal ng planong linlangin kami ni Ramon. Gusto nilang sirain ang kasal namin at agawin ang ari-arian ni Ramon. Parang nagulat ang mga bisita. Ang bulungan ay nag-iba ng direksyon. Mula sa pagkabigla kay Clarice, ngayon ay lumipat na ito kay Luz at Mang Ramos. Mayroon kaming ebidensya. Patuloy ni Clarice, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Attorney Santos, pakisumite ang mga dokumento. Binuksan ni Attorney Santos ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga papeles. Mayroong mga bank statement, kontrata at mga larawan. Narito po ang mga transaksyon sa bank account ni Luz Viminda. Sabi ni Attorney Santos, ipinapakita ang isang papel na may mga numero. Isang malaking halaga ang misteryosong pumasok sa kanyang account.
At narito rin ang loan agreement ni Mang Ramos na nagpapakita ng utang niya kay Miss Monteverde na hindi pa nababayaran. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ano ito? Ang mga bank statement ni Luz ay nagpapakita ng malaking halaga at may utang si Mang Ramos kay Clarice. Hindi po totoo yan, Sir Ramon. Sigaw ni Luz. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala po akong ganyang pera. Walang ganyang utang si Mang Ramos. Pero ang mga papeles na hawak ni Attorney Santos ay mukhang napakatotoo. May pirma ni Mang Ramos sa loan agreement. May pangalan ni Luz sa bank statement. Ang mga dokumentong ipinakita ni Luz V. Minda ay mga palsipikasyon lamang. Paliwanag ni Clarice, ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. Nais niyang sirain ang aking reputasyon at makakuha ng pera mula sa aking kasintahan. Ginagamit niya ang inyong pagtitiwala, Sir Ramon, para sa kanyang pansariling interes. At si Mang Ramos ay kasabwat niya. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa simbahan. Talaga ba? Ang katulong? Mukhang pera lang pala. Kawawa naman si Clarice. Tumingin si Ramon sa kanyang ina na ngayon ay nakatayo na. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ramon, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isang hamak na katulong at driver, kailangan mong ayusin ito. Pakiramdam ni Ramon ay nawalan siya ng direksyon. Ang mga ebidensya ni Luz at Mang Ramos ay malakas. Ngunit ang ebidensya ni Clarice ay mukhang kapani-paniwala din, lalo na para sa mga taong nasa labas na walang alam sa tunay na sitwasyon. Nakakita niya ang takot sa mga mata ni Luz, ang pagkalito ni Mang Ramos. Ngunit nakita rin niya ang pagtatagumpay sa mga mata ni Clarice. Sir Ramon, huwag po kayong maniwala sa kanya. Pakiusap ni Luz. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Kasinungalingan po ang lahat ng yan. Lies? Tanong ni Clarice. Ang kanyang nanangiti ay puno ng paghamak. Ikaw ang sinungaling, Luz Viminda. Nais mong sirain ang isang masayang pamilya para sa iyong pansariling kapakanan. Kaya nga hindi ka nabibilang dito. Umakyat ang dalawang lalaking kasama ni Attorney Santos. Lumapit sila kay Luz at Mang Ramos. Kailangan ninyo nang umalis dito, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay matigas. Huwag ninyong sirain ang kasal. Hindi po ako aalis hanggat hindi lumalabas ang totoo. Matapang na sabi ni Luz, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Ilabas ninyo siya. Utos ni Clarice, ang kanyang tinig ay walang awa. Hinawakan ng dalawang lalaki si Luz sa magkabilang braso. Pilit siyang nanlaban, ngunit wala siyang lakas. Ang pouch na naglalaman ng kanyang USB at iba pang dokumento ay nahulog. Sinipa ng isang lalaki ang pouch at ang mga dokumento ay kumalat sa sahig. Ang ilan ay napunit. Sir Ramon, huling tawag ni Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Habang hinihila siya palabas ng simbahan, hindi makagalaw si Ramon. Nakatayo lang siya, tila isang rebulto. Ang lahat ay tila gumagalaw ng napakabagal. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luz. Nakita niya ang mga napunit na dokumento sa sahig. Ang kanyang puso ay nanikip. Naguluhan siya. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang babaeng pinakamamahal niya? Akala niya? O ang katulong na halos hindi niya napapansin, ngunit ngayon ay lumabas para ipagtanggol siya? Ang kanyang tiwala ay tawas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya, nahulog siya sa isang malalim na balon ng mga kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya ang mukha ni Clarice na ngayon ay puno ng pagtatagumpay. Napakasakit ng pagkakabagsak ni Luz sa malamig na semento sa labas ng resort. Nabasag ang kanyang cellphone. Kumalat ang mga napunit na dokumento sa kanyang paanan, parang mga pira-pirasong pangarap. Ang mga tingin ng pagkasuklam mula sa mga bisita ay tila bumabato sa kanya. Napakawalang hiya. Ang kapal ng mukha ng katulong.
Dapat siyang ipakulong. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Hinihila siya palabas ng 2 security guard. Ang kanyang mga braso ay tila mapuputol. Tumingin siya kay Sir Ramon sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at pagtataka. Walang ginawa si Sir Ramon. Nakatayo lang siya roon, tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay blangko. Napakasakit. Naglakas loob siya para sa kanya. Nilabanan niya ang takot para sa kanya. Pero naiwan siyang nag-iisa. Naihatid siya sa labas ng gate ng resort. At basta na lang ibinagsak sa tabing daan. Nawalan siya ng trabaho, nasira ang kanyang reputasyon. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. Pumara siya ng jeep, ang kanyang katawan ay nanlalambot. Habang nasa jeep, patuloy ang pag-ikot ng mga salita ni Clarice sa kanyang isip. Nais niyang sirain ang aking reputasyon at makakuha ng pera mula sa aking kasintahan. Isang malaking intriga yan. Umuwi si Luz sa kanyang maliit at masikip na boarding house. Ang kanyang puso ay puno ng bigat. Wala siyang lakas. Nagkalat ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga gamit ay parang basahan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na nakita niya sa kanyang bulsa, himalang hindi nasira. Nagbukas siya ng Facebook. Nagulat siya. Ang kanyang pangalan ay nakalagay sa maraming balita. Katulong. Dinaya ang Vergara Air sa araw ng kasal. Scammer na katulong nagsampuwi sa bridal altar. Mahihirap na konsumisyon, pinagpiestahan ang kasal ng mga mayayaman. Mayroon ding mga larawan ni Clarice na tila umiiyak at si Sir Ramon na tila naguguluhan. Ang lahat ay nakasulat na siya ang masama. Siya ang gumawa ng kaguluhan. Tumawag siya sa kanyang ina sa Bicol. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nay, pasensya na po. May nangyari po. Anak, nakita namin sa TV. Ano ba yung ginawa mo? Bakit mo siniraan si Ma'am Clarice?" Sigaw ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagkadismaya. Paano na tayo ngayon? Wala na tayong trabaho. Paano na ang pag-aaral ng mga kapatid mo? Napakasakit pakinggan ang boses ng kanyang ina. Para siyang pinipiga. Nawalan siya ng lahat. Ngunit kahit sa kabila ng lahat, hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Alam niyang tama siya. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, nanatili si Ramon sa kanyang opisina. Ang mga ilaw ay nakapatay. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Ang kasal ay hindi natuloy. Ang kanyang pangalan ay naging tampulan ng balita. At ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Ang mga salita ni Clarice, ang mga ebidensya ni Attorney Santos, mukha itong napakatotoo. Ngunit ang mga mata ni Luz, ang kanyang pakiusap, ang kanyang determinasyon, pinagtabi niya ang mga dokumentong dinala ni Luz at ang mga dokumentong ipinakita ni Clarice. Mayroong mali. Ang mga petsa ay halos pareho, pero ang mga halaga ay magkaiba. Ang mga pirma ay tila totoo, ngunit mayroong kakaiba sa mga ito. Mayroong isang butas sa kwento ni Clarice kung totoong may utang si Mang Ramos sa kanya. Bakit ngayon lang ito lumabas? Kung totoong may malaking pera si Luz sa bangko, bakit siya pa rin isang katulong? Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Bulong ni Ramon sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. "Hello? Mr. De La Cruz? Ito si Ramon Vergara. Kailangan ko ang iyong serbisyo. Mayroon akong gustong ipaimbestiga tungkol kay Clarice Monteverde at sa financial manager naming si Carlos." Habang naghahanap ng kasagutan si Ramon, si Luz naman ay nasa bahay. Nakaupo sa harap ng lumang telebisyon. May balita doon. Sa gitna ng kontrobersya sa kasal ni Ramon Vergara, patuloy na pinaninindigan ni Clarice Monteverde ang kanyang pagiging inosente. "Biktima ko dito," sabi ni Miss Monteverde sa isang pahayag. "Nilinlang ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko.
kasama ang aking katulong at driver. Sana ay makamit ko ang hustisya. Nanlamig si Luz. Ang kapal ng mukha ni Clarice. Ang pagpapanggap niya na biktima. Ngunit wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka. Alam namin kung nasaan ka. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan. Nataranta si Luz. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napakalinaw ng banta. Alam ni Clarice na alam niya ang totoo. At hindi ito titigil hanggat hindi siya tuluyang nawawasak. Ang kanyang takot ay mas lumalim. 2 linggo na ang nakalipas mula nang maganap ang kaguluhan sa kasal. 2 linggo nang walang tigil na pagtuligsa mula sa media, ng pagdududa mula sa kanyang pamilya, at ng matinding kalungkutan sa kanyang kalooban. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagdududa sa kanyang sarili. Paano siya naging ganoon kamanhid? Paano niya pinaniwalaan ang isang Clarice? Nakatambak ang mga papeles sa lamesa ni Ramon sa kanyang opisina. Hindi ito mga corporate reports kundi ang mga ulat ng pribadong investigador na kanyang inupahan. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, hindi niya pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat salita, sa bawat ebidensya. Flashback. Ang naunang kasal ni Clarice Monteverde. Nabasa ni Ramon ang mga detalye. Hindi ito ang unang beses na nagplano si Clarice ng ganitong uri ng pandaraya. Mayroon na siyang nakaraang kasal sa isang matandang negosyante sa Cebu na nagtapos sa annulment matapos subukan niyang agawin ang ari-arian nito. Parehong modus, parehong pagpapanggap. At ang mga litrato. Litrato ni na Clarice at Carlos na naghahalikan sa isang pribadong yate. Litrato nila na magkasama sa isang condominium unit na malinaw na hindi lamang para sa business meetings. Sila ay magkasintahan, hindi lang kasabwat. Dahil dito, ang mga ebidensya ni Clarice sa araw ng kasal ay nagkaroon ng butas. Ang mga loan agreements ni Mang Ramos ay peke. Ang mga bank statements ni Luz ay gawa-gawa. Ang lahat ay nakaplano, mas detalyado, at mas walang awa kaysa sa naisip niya. Ang pagmamay-ari ni Carlos sa isang offshore account na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na direktang konektado sa mga misteryosong transaksyon mula sa kumpanya niya. Naramdaman ni Ramon ang pagduduwal. Hindi lang siya niloko sa pera at tiwala. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang instrumento sa isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mata ay naging blanko dahil sa galit at dahil sa matinding pagsisisi. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ina. Siya ang isa sa mga nagtulak sa kanya na pakasalan si Clarice. Nagmaneho si Ramon papunta sa mansyon ng kanyang ina. Nakaupo si Ginang Vergara sa sala, nagbabasa ng magazine, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot pa rin. "Ma," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng bigat. "Kailangan nating mag-usap." Ibinigay ni Ramon ang mga folder ng ebidensya sa kanyang ina. Dahan-dahang binasa ng Ginang Vergara ang mga dokumento. Sa bawat pahina, lalong lumalalim ang guhit sa kanyang noo. Sa bawat litrato, lalong namumutla ang kanyang mukha. Nang makita niya ang mga litrato ni na Clarice at Carlos, tila nawalan siya ng lakas. Hindi ito totoo. Bulong ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isang Monteverde, paano niya magagawa ito? "Hindi siya isang Monteverde, ma," mariing sabi ni Ramon. "Isa siyang manloloko at tayo ang biktima." Naiyak ang Ginang Vergara. "Patawarin mo ako, anak. Akala ko para sa ikabubuti mo, para sa kumpanya." "Ang ikabubuti ko, ma, ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko sa altar na walang pagmamahal," sabi ni Ramon. Puno ng pait, kundi sa katotohanan. Ang usapan ay nagtagal. Sa huli, naintindihan ng Ginang Vergara ang buong sitwasyon. Ang kanyang galit kay Clarice ay mas malaki pa sa galit ni Ramon.
Ngunit may isang bagay na hindi pa rin maalis sa isip ni Ramon. Si Luz, ang babaeng naglakas loob na ilantad ang katotohanan kahit alam niyang mapapahamak siya. Ang babaeng ipinagtanggol niya kahit na walang maniniwala sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ni Luz, ngunit patay ito. Nagpunta siya sa boarding house na tinutuluyan ni Luz, ngunit sinabi ng landlady na umalis na ito dahil sa mga banta at kahihiyan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Naramdaman ni Ramon ang kirot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang pagsisisi, ito ay pag-aalala. Ang babaeng iyon ay nagawa ang lahat para sa kanya, at siya walang nagawa para sa kanya. Kailangan kong mahanap si Luz, bulong ni Ramon. Kailangan kong humingi ng tawad. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag ito mula sa pribadong imbestigador. Sir Ramon, may magandang balita po ako, sabi ng imbestigador. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Natagpuan po namin ang isang napakahalagang saksi. Isa po siyang dating kasamahan ni Clarice sa kanyang unang kasal na nakaranas din ng katulad na pandaraya. At handa po siyang lumipad pabalik ng Pilipinas para magsalita. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ito na. Ito ang kailangan niya. Isang saksing magpapatunay sa madilim na nakaraan ni Clarice. Isang saksing magpapalaya sa kanya at kay Luz mula sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kape sa mesa ay nanatiling hindi nagalaw. Hindi na ininda ni Ramon ang antok. Ang balita mula sa imbestigador ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isang saksi. Isang biktima ng parehong panlilinlang ni Clarice. Ito ang magiging susi sa pagbagsak niya. Agad na ipinatawag ni Ramon ang isang emergency board meeting ng Vergara Holdings. Nagpadala rin siya ng imbitasyon sa piling media outlets na tila nagulat sa biglaang anunsyo. Gusto niyang gawin itong publiko. Gusto niyang malaman ng lahat ang katotohanan. Gusto niyang ibalik ang dignidad ni Luz at Mang Ramos. Lumipas ang ilang araw at dumating ang itinakdang araw ng board meeting. Ang conference room ay puno ng tensyon. Naroon ang mga miyembro ng board, ang kanyang ina, at ang mga piling mamamahayag na may nakasindi na kamera. Nakaupo si Clarice sa isang sulok, kasama si Carlos at si Attorney Santos. Ang kanyang nangiti ay nananatiling perpekto, ngunit mayroong bahid ng kaba sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Umakyat si Ramon sa podium. Malalim siyang huminga. Ito na ang laban. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Ramon. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ipinatawag ko kayo ngayong araw para talakayin ang isang napakahalagang bagay na hindi lamang sumisira sa integridad ng aking pamilya, kundi maging sa ating kumpanya. Nag-umpisa siyang maglahad ng mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga litrato ni Clarice at Carlos. Ipinakita niya ang mga bank statement ng offshore accounts. Ipinakita niya ang mga pekeng dokumento na ginamit ni Clarice sa kasal na nagtatangkang sisihin si Luz at Mang Ramos. Ang kasal na sana ay magpapatatag sa aming pamilya ay isa lamang malaking panlilinlang, sabi ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pait. Pinaplano ni Clarice Monteverde at ni Carlos, ang ating financial manager, na agawin ang lahat ng ari-arian ng Vergara Holdings at itapon ako pagkatapos ng kasal. Nag-umpisa ang bulungan. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng litrato at pagre-record. Mga kasinungalingan, sigaw ni Clarice. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Isang malaking intriga ito, Ramon. Ginagawa mo yan dahil ayaw mong matuloy ang kasal natin. Hindi, sabi ni Ramon na natiling kalmado. Ginagawa ko ito dahil gusto kong lumabas ang katotohanan. At narito ang isang taong makapagpapatunay niyan. Bumukas ang pintuan ng conference room. Pumasok ang isang babae. May edad na, ngunit matatag ang kanyang tindig. Siya ang saksi, ang dating biktima ni Clarice. Siya si Mrs. Salazar, ani Ramon.
Siya ang dating asawa ng isang negosyante sa Cebu. Ginawa sa kanya ni Clarice ang parehong modus operandi. Niloko, ninakawan, at iniwan. Umupo si Mrs. Salazar sa harap at nagsimulang magsalita. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng ginawa ni Clarice sa kanyang dating asawa. Ang mga pondo na nilipat, ang mga pekeng kontrata, at ang biglaang pagkawala ni Clarice pagkatapos niyang makuha ang gusto niya. Naging puti ang mukha ni Clarice, nanginginig ang kanyang mga kamay, pero hindi pa rin siya sumusuko. "Pinlano ninyo ito!" Sigaw ni Clarice. "Binayaran niyo ang babaeng yan para sirain ako. Ito ay isang pagtatangka para agawin ang aking yaman." "Anong yaman?" tanong ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. "Lahat ng meron ka ay ninakaw mo sa ibang tao." "Tama si Sir Ramon, Ma'am Clarice." Nagulat ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Ramos. Ang kanyang mukha ay matatag. "Ako po ang driver ni Sir Ramon. Alam ko po ang lahat," sabi ni Mang Ramos. "Pinagbantaan po ako ni Clarice para sunugin ang mga ebidensya. Pero meron po akong itinago at handa ko po itong ilabas." Inilabas ni Mang Ramos ang kanyang envelope na may lamang mga litrato ni na Clarice at Carlos at ang birth certificate ng anak ni Carlos sa ibang babae. Ang lahat ng ito ay nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Luz. Nagkaroon ng gulo sa conference room. Ang mga mamamahayag ay naguunahan sa pagkuha ng impormasyon. Si Clarice ay nakatayo roon, ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkatalo. Si Carlos naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang muka ay namumutla. "Hindi ko ito hahayaan!" Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang nagagalit na leon. "May mga tao pa kayong hindi kilala. May mga koneksyon ako." "Wala ka nang magagawa, Clarice," sabi ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. "Tapos na ang laro." Biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Pumasok ang mga pulis. "Clarice Monteverde at Carlos Lim, kayo po ay inaresto sa kasong estafa, panggagaya ng dokumento at conspiracy to commit fraud," sabi ng isang pulis. Nanigas si Clarice. Naging blanko ang kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang maskara ay nahulog. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, tumingin siya kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi. "Hindi pa ito tapos, Ramon Vergara. Hindi pa." Ngunit wala nang dating ang kanyang mga banta. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Huminga ng malalim si Ramon. Tapos na ang bangungot. Ang kanyang kumpanya ay ligtas. Ang kanyang pamilya ay ligtas. Ngunit may isang tao pa rin siyang kailangan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan. Ang kanyang ina ay lumapit sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Ngunit wala si Luz. Naramdaman niya ang isang butas sa kanyang puso. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay wala doon. Nasaan na siya? Napakatahimik ng boarding house. Ang mga ingay ng kalye ay tila malayo o baka sadyang bingi lang siya sa mga ito. 2 linggo na mula nang maganap ang kaguluhan sa kasal. 2 linggo mula nang siya ay ipagtulakan palabas ng simbahan at ang kanyang pangalan ay dinungisan sa publiko. Nakaupo si Luz sa lumang upuan, nakatitig sa lumang telebisyon. Hindi siya nakapagtatrabaho. Walang tumatanggap sa kanya dahil sa mga balita. Ang kanyang pamilya sa Bicol ay nag-aalala, ngunit hindi niya sila masisisi. Siya ang gumawa ng kaguluhan. Biglang bumukas ang balita. Clarice Monteverde at Carlos Lim, positibong nakasuhan ng estafa at fraud. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Totoo ba? Nanalo sila? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang malaking paghinga ng ginhawa ang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang press conference, naglabas ng pahayag si Mr. Ramon Vergara, ang tagapagmana ng Vergara Holdings. Publicly siyang humingi ng tawad kay Luz Viminda, ang kanyang dating katulong, at kay Mang Ramos, ang driver, na parehong naglakas loob na magbunyag ng katotohanan. Ipinakita sa telebisyon ang footage ni Sir Ramon. Seryoso ang kanyang mukha.
ngunit mayroong bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Lubos po akong humihingi ng tawad kay Luz Biminda at Mang Ramos, sabi ni Sir Ramon sa balita. Sila po ang naglakas loob na ipaglaban ang katotohanan. Sa aking kapabayaan at pagiging bulag, hindi ko agad sila pinaniwalaan. Nagpapasalamat po ako sa kanilang katapangan. Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang mga mata. Umiyak siya. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkalaya. Sa wakas, napatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring alinlangan sa kanyang puso. Ang tiwala ay mahirap ibalik, lalo na pagkatapos ng lahat. Kinabukasan, habang nasa boarding house siya, may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat siya. Wala siyang inaasahang bisita. Luz? Napakilala niya ang boses. Si Sir Ramon. Nanigas si Luz. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon si Sir Ramon. Nakatayo sa labas. May hawak na isang bouquet ng puting rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamakaawa. Sir Ramon, mahina niyang sabi. Yumuko siya. Luz, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Sir Ramon. Umupo sila sa maliit na sala ng boarding house. Naramdaman ni Luz ang awkwardness. Hindi pa rin niya kayang tingnan si Sir Ramon ng direkta. Luz, lubos akong humihingi ng tawad. Simula ni Sir Ramon, ang kanyang tinig ay malalim. Sa lahat ng nangyari, sa hindi ko pagtitiwala sa iyo, alam kong hindi sapat ang mga salita, pero sana ay maintindihan mo na ako'y nabulag. Nabulag ng mga maling pananaw, ng mga pangalan, ng mga posisyon. Nakikinig si Luz, ngunit hindi siya sumasagot. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Ikaw ang nagbukas ng aking mga mata, ang iyong katapangan, ang iyong katapatan. Walang sino man ang makakatumbas niyan, patuloy ni Sir Ramon, kaya nais kitang imbitahan pabalik sa Vergara Holdings. Nagulat si Luz. Bumalik po? Paano po, sir? Sirang-sira na po ang pangalan ko. Hindi bilang katulong, Luz, sabi ni Sir Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nais kitang ialok ang posisyon bilang Head of Cultural Development, isang bagong departamento sa aming kumpanya. Ang layunin nito ay mapabuti ang kalidad ng buhay ng aming mga empleyado at magtatag ng mga programa para sa komunidad. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Head of Cultural Development? Hindi siya makapaniwala. Ang iyong puso, Luz, ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging totoo. Ito ang kailangan ng aming kumpanya, paliwanag ni Sir Ramon. Hindi pera, hindi posisyon, kundi ang mga halaga na ipinakita mo. Naniniwala ako na ikaw ang makapagbibigay ng tunay na pagbabago, hindi lamang sa aming kumpanya, kundi maging sa lipunan. Nag-alinlangan si Luz, isang malaking responsibilidad at hindi siya sanay sa ganoong posisyon. Hindi ko po yata kaya, sir, sabi ni Luz, puno ng pagdududa sa sarili. Wala po akong ganoong karanasan. Hindi experience ang kailangan ko, Luz, mariing sabi ni Sir Ramon, kundi ikaw, ang iyong puso, ang iyong pagiging totoo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ang kumpanya ng pagkakataon. Dinala ni Sir Ramon si Luz sa kumpanya kinabukasan. Nakita ni Luz ang mga bagong programa na inilatag ni Ramon. Ang mga scholarship para sa mga anak ng empleyado, ang mga medical assistance, ang mga training program, ang lahat ay tila patunay sa sinseridad ni Sir Ramon na baguhin ang kanyang kumpanya. Sa loob ng ilang oras, pinakinggan niya ang mga plano ni Sir Ramon. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng mga empleyado at nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Sir Ramon. Hindi na ito ang malungkot na mata na nakita niya noon. Ngayon, may ningning na ito. Ningning ng pag-asa, ningning ng katotohanan. Sa huli, huminga ng malalim si Luz. Sige po, Sir Ramon, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay mas matatag.
Tatanggapin ko po ang inyong alok. Susubukan ko po ang aking makakaya. Ngumiti si Sir Ramon, isang nangiti na buong buo at totoo. Salamat, Luz. Maraming salamat. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ngunit meron pa ring tanong sa isip ni Luz. Ang kanilang relasyon ay nag-iba. Hindi na siya isang katulong at siya ay hindi na lang ang kanyang amo. Ngayon, sila ay magkasama sa isang bagong misyon, ngunit ang agwat ng kanilang mga mundo ay nananatili. Maari kaya na ang isang relasyon na higit pa sa trabaho ay maging posible? Ang tanong na yon ay nanatili sa kanyang puso. Isang buwan na ang lumipas mula nang bumalik si Luz sa Vergara Holdings, hindi bilang katulong, kundi bilang Head of Cultural Development. Para kay Ramon, ang buwan na yon ay parang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang dati niyang opisina na puno ng mga dokumento at tahimik na pag-iisip ay tila nabuhayan ng loob. Araw-araw, nakikita ni Ramon ang pagbabago na dala ni Luz. Inayos niya ang cafeteria, siniguradong masustansya at masarap ang pagkain para sa lahat ng empleyado, hindi lang sa mga managers. Naglunsad siya ng bayanihan program kung saan ang mga empleyado ay nagtutulungan para sa mga kapwa nila nangangailangan. Nagsimula rin siya ng mga training workshops para sa mga security guard at utility staff, hindi lamang para sa kanilang trabaho, kundi para rin sa kanilang personal na pag-unlad. Pinapanood lang ni Ramon si Luz mula sa malayo. Ang kanyang tawa ay nakakahawa. Ang kanyang dedikasyon ay inspirasyon. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Iniiwasan ang matalim na tingin ng kanyang mga amo. Ngayon, siya ay nakikipag-usap sa lahat, mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas. Ang kanyang mga ideya ay sariwa. Ang kanyang pananaw ay kakaiba. Sir Ramon, naayos na po namin ang schedule para sa Financial Literacy Seminar para sa mga drivers at cleaners, masiglang sabi ni Luz sa isang meeting. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Napakarami po ng interesado. Malaking tulong daw po para sa kanilang pamilya. Magaling, Luz, sagot ni Ramon. Ang kanyang puso ay tila lumalambot sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ang galing mo talaga. Nahihiya si Luz sa kanyang papuri. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nawala. Hindi niya alam. Pero ang ngiting iyon ay tila gumising sa isang bahagi ng puso ni Ramon na matagal nang natutulog. Isang hapon, naglalakad si Ramon sa hallway, papunta sa opisina ni Luz. Narinig niya ang boses ni Luz na kumakanta. Isang lumang Tagalog folk song. Mahina, malambing, puno ng damdamin. Napahinto si Ramon, nakinig siya. Ang boses ni Luz ay tila isang balmy wind na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Luz, maganda ang boses mo, sabi ni Ramon. Nang kumatok siya sa pinto, nagulat si Luz. Sir Ramon, hindi po ako marunong kumanta. Hindi totoo yan, sabi ni Ramon. Ngumiti siya. Ang ganda nga ng boses mo. Ano ang kinakanta mo? Isang kanta po sa Bicol, tungkol po sa pag-asa at pagmamahal sa probinsya. Sagot ni Luz, namumula ang kanyang pisngi. Simula noon, madalas nang dumadalaw si Ramon sa opisina ni Luz. Hindi para sa trabaho lang. Nakikipag-usap siya sa kanya tungkol sa buhay, tungkol sa kanyang mga pangarap. Ikinuwento ni Luz ang kanyang buhay sa Bicol, ang hirap ng kanilang buhay, ang pagiging masipag ng kanyang mga magulang. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Manila, hindi para yumaman, kundi para makatulong sa kanyang pamilya. Nakikinig si Ramon. Naisip niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Puno ng karangyaan, ngunit walang kaligayahan. Ang kanyang pagkabata. Walang kakulangan sa material na bagay, ngunit may kakulangan sa tunay na pagmamahal at pag-unawa. Napakaswerte ng pamilya mo, Luz, sabi ni Ramon. May isang anak silang tulad mo. Sir Ramon,
Bakit po ba kayo laging malungkot noon? Tanong ni Luz, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Ramon ng mapait. Akala ko noon, ang pera at posisyon ang magbibigay sa akin ng kaligayahan, ang paghahanap sa perpektong babae. Pero ang totoo, mas lalo lang akong nalulunod sa lungkot. Tumingin siya kay Luz. Pero simula nang dumating ka, parang may nagbago. Parang may pumuno sa butas na yon sa puso ko. Isang araw, sa isang social event ng kumpanya, may isang dating empleyado na lumapit kay Luz, isang kaibigan ni Clarice. "Oh, look who's here. Ang dating katulong, ngayon ay nagpapanggap na manager." Sarkastikong sabi ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Akala mo, sino ka na? Hindi pa rin nagbabago ang amoy mo ng basura." Namula si Luz, nalungkot siya. "Excuse me," maringis sabi ni Ramon. Lumapit siya kay Luz. Hindi na siya katulong. Siya si Miss Luz Viminda Perez, ang Head of Cultural Development ng Vergara Holdings, at hindi ko hahayaan na saktan mo siya. Nagulat ang babae. Naglakad siya papalayo, namumula sa kahihiyan. Tumingin si Ramon kay Luzho. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang, Luzho." Tumango si Luz, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Salamat po, Sir Ramon." "Hindi mo kailangan magpasalamat," sabi ni Ramon. "Karapat-dapat kang ipagtanggol. Higit pa sa iniisip mo ang iyong halaga." Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang puso. Ito ang unang beses na may nagtanggol sa kanya ng ganito. Naramdaman ni Ramon na may nagbabago sa kanyang puso. Hindi na ito simpleng paghanga. Hindi na ito simpleng pasasalamat. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na totoo. Kaya isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, inimbita ni Ramon si Luz. "Luz, may gusto sana akong itanong," sabi ni Ramon. Ang kanyang tinig ay nag-aalangan. "Mayroon ka bang gagawin bukas ng gabi? Gusto sana kitang imbitahan sa labas, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang tao." Nagulat si Luz. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot. Ang agwat ng kanilang mga mundo ay napakalaki pa rin. Magkaiba sila. Pero ang tingin ni Sir Ramon, ang kanyang sinseridad, napakabilis ng tibok ng puso ni Luz. Ang kanyang isip ay tila isang gulong na umiikot. Isang imbitasyon mula kay Sir Ramon. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang tao. Anong ibig sabihin niyon? "Sige po, Sir Ramon," nauutal niyang sabi, at halos hindi niya makilala ang sariling boses. "Wala naman po akong lakad." Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Isang nangiting hindi niya pa nakikita noon. Ang ngiting iyon ay tila nagbigay ng init sa kanyang puso. Kinabukasan ng hapon, sinundo ni Ramon si Luz sa kanyang boarding house. Nakasuot si Ramon ng casual na damit. Isang simpleng polo shirt at jeans na tila nagpagaan ng kanyang aura. Si Luz naman ay nakasuot ng isang simpleng dress na pinakamaganda niya. "Saan po tayo pupunta, Sir Ramon?" tanong ni Luz habang nasa kotse sila. "Hindi na Sir Ramon, Luz," sabi ni Ramon ngumiti. "Ramon na lang." Nahihiya si Luz. Ramon, ang pangalang iyon ay kakaiba sa kanyang dila. Nagmaneho sila ng halos 2 oras. Papalayo sila sa siksikang syudad, patungo sa isang lugar na tahimik at payapa. Sa huli, nakarating sila sa isang beach resort sa Laya, Batangas. Napakaganda ng lugar. Ang buhangin ay puti. Ang dagat ay malinaw. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Napakaganda po dito, Ramon," sabi ni Luz. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Ito ang paborito kong lugar," sabi ni Ramon. "Dito ako pumupunta kapag gusto kong mag-isip, kapag gusto kong maging mag-isa." Naglakad sila sa tabing dagat. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin. Tahimik sila,
Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi awkward. Ito ay puno ng unawa. Nag-usap sila tungkol sa maraming bagay, tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa kanilang mga takot. Mas nakilala ni Luz si Ramon. Hindi lang siya isang mayaman at matagumpay na negosyante. Isa siyang tao na may mga pangarap, may mga takot, at may mga sugat din sa puso. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kapayapaan sa isang lugar na ganito, sabi ni Ramon habang nakatitig sa papalubog na araw. Dati, akala ko, nasa akin na ang lahat. Pera, kapangyarihan, pangalan. Pero pakiramdam ko, laging may kulang. Tumingin siya kay Luz. Pero nang dumating ka, parang nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Nagulat si Luz. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Luz! Sabi ni Ramon. Kinuha niya ang kamay ni Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Alam kong malaki ang agwat ng ating mga mundo. Alam kong marami ang hindi makakaunawa. Pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Luz, sabi ni Ramon. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Hindi dahil sa anumang posisyon, hindi dahil sa anumang utang na loob. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong tapang. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang mga luha. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay tila natunaw sa mga salita ni Ramon. Sa wakas, naramdaman niya na siya ay nakita. Nakita at minahal, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ramon! Bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po akalain. Naniniwala ako sa iyo, Luz. Sabi ni Ramon. Hinawakan niya ang mukha ni Luz. At ngayon, alam kong ikaw ang tunay na kayamanan sa buhay ko. Niyakap ni Luz si Ramon ng mahigpit. Umiyak siya ng umiyak sa balikat nito. Sa wakas, ang kanyang kabutihan ay nakita. Sa wakas, ang kanyang pagiging totoo ay pinahalagahan. Ang takip silim sa Laya ay naging saksi sa isang pag-ibig na matagal nang hinahanap. Isang pag-ibig na nagmula sa gitna ng kaguluhan at natagpuan sa gitna ng katotohanan. Mahal din kita, Ramon, bulong ni Luz. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang maliit na tanong ang sumagi sa isip ni Luz. Ang mundo sa labas, ang mga tao, tatanggapin kaya nila ang kanilang pag-ibig? Ang isang mayaman at isang dating katulong. Kaya kaya nilang lampasan ang lahat ng pagsubok na darating. Ang takip silim sa Laya ay saksi sa kanilang pag-ibig. Ang mga salita ng pagmamahal ay tila bumukal mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngunit alam ni Ramon na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa tapos. Ang kanilang mundo ay magkaiba. Ang lipunan ay may sariling mga patakaran at paghuhusga. Isang linggo matapos ang kanilang pagtatapat, nagpasya si Ramon na ilabas sa publiko ang kanilang relasyon. Hindi niya ito itatago. Hindi siya nahiya. Ang pag-ibig niya kay Luz ay totoo. At iyon ang mahalaga. Sa isang corporate gala, ang unang social event na dinaluhan ni Ramon matapos ang iskandalo kay Clarice, kasama niya si Luz. Nakasuot si Luz ng isang simple ngunit eleganteng gown. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit mayroon ding determinasyon. Pagpasok nila sa venue, agad silang napansin. Nagsimula ang bulungan. Ang mga tingin ng pagdududa, paghuhusga, at pagtataka ay dumapo sa kanila. Ang ilan ay nagulat. Ang iba ay nagtataas ng kilay. Sino siya? Ang dating katulong, di ba? Napakawalang hiya naman ni Ramon Vergara. Ipinalit niya sa isang Clarice ang isang katulong. Naramdaman ni Luz ang pagdausdos ng kanyang confidence. Nais niyang yumuko, magtago. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Ramon na mahigpit na humawak sa kanya. Huwag kang matakot, Luz.
Bulong ni Ramon. Magkasama tayo dito. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo, ngumiti sa mga bisita. Humarap siya sa mga kamera. Ikinagagalak ko po kayong ipakilala, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Siya si Luz Viminda Perez at siya ang babaeng mahal ko. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay bumulong, ang iba ay nagulat. Ngunit nanatili si Ramon na matatag. Hindi siya nagpatinag. Lumipas ang mga linggo. Ang pag-ibig ni na Ramon at Luz ay naging sentro ng usap-usapan. May mga sumusuporta, ngunit marami pa rin ang nagdududa. Ngunit hindi sila nagpatinag. Ipinagpatuloy ni Luz ang kanyang trabaho bilang Head of Cultural Development. Ngayon, mas may lakas na siya ng loob. Sa tulong ni Ramon, naglunsad siya ng mga bagong proyekto para sa komunidad. Mga scholarship program para sa mga kabataan sa mahihirap na lugar, mga livelihood projects para sa mga kababaihan, mga medical mission sa mga probinsya. Ang kanyang mga proyekto ay nagtagumpay. Nagsimulang makita ng mga tao ang tunay na halaga ni Luz. Hindi lang siya ang kasintahan ni Ramon Vergara. Siya ay isang babaeng may puso, may talino, at may tunay na malasakit sa kapwa. Ang dating mga paghuhusga ay dahan-dahang napalitan ng paghanga at respeto. Napakagaling mo, mahal ko, sabi ni Ramon isang araw, habang pinapanood niya si Luz na nagbibigay ng inspirasyon sa mga benepisyaryo ng kanilang proyekto. Ang iyong kabutihan ang nagpapabago sa mundo. Ngumiti si Luz. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas, Ramon. Ikaw ang nagturo sa akin na maniwala sa sarili ko. Isang araw, dinala ni Ramon si Luz sa Bicol, sa bayan ng kanyang minamahal. Doon, sinalubong sila ng pamilya ni Luz ng may luha at yakap. Ipinagmalaki ng ina ni Luz ang kanyang anak. Ipinakita ni Ramon ang kanyang sinseridad at pagmamahal sa pamilya ni Luz. Naglakad sila sa bukirin, sa mga tanawin na minsan ay pinangarap ni Luz. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Ramon. Dito ako lumaki, sabi ni Luz, habang itinuturo ang isang maliit na bahay. Dito ako natutong magmahal, matuto, at lumaban. Niyakap ni Ramon si Luz. At ngayon, dito tayo magtatayo ng mga pangarap, magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa estado sa buhay, sa yaman, o sa pangalan. Nakikita ito sa puso, sa katapatan, sa kabutihan. Habang papalubog ang araw sa bukid ng Bicol, magkaakbay sina Ramon at Luz, nakatanaw sa malawak na kalangitan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-ibig. Alam nilang marami pa silang pagdadaanang pagsubok. Ngunit sa bawat isa, alam nilang magkasama nilang haharapin. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon. Isang patunay na ang liwanag ay maaring magmula sa pinakamababang lugar. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay laging magtatagumpay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ramon at Luz. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at bawat kabanata ng pag-ibig na ito. Bilang inyong manunulat, malalim po ang aking pasasalamat sa inyong paglaan ng oras at damdamin sa paglalakbay na ito kasama ni na Ramon at Luz. Sa bawat salitang isinulat ko, naramdaman ko ang bawat sakit, tuwa, takot at pag-asa na naranasan ng ating mga tauhan. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi isang pagpupugay sa kapangyarihan ng katotohanan at kabutihan. Nais kong iwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman o posisyon, kundi sa sinseridad, katapatan, at busilak na puso. Minsan, ang pinakamaliit at pinakatahimik na tinig ang siyang nagdadala ng pinakamalakas na pagbabago. Sana ay nagsilbi itong paalala na ang pag-asa ay laging naroon
kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan. Manatili tayong maniwala sa pag-ibig na walang hanggan at sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-unawa. Lubos po akong nagagalak na naging bahagi kayo ng paglalakbay na ito. Umaasa po ako na may naiwan kaming aral, inspirasyon, at kaunting kilig sa inyong mga puso. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.